Yvonne, grabe na miss kita. Parang habang tumatanda, mas gumaganda ka. Mas hiyang-sayong panahon. Nakangiting sabi ng kaibigan niyang si Mariel. Natawa na lang si Yvonne pagkatapos humigop ng kape. Masaya siyang makabanding ulit ang kanyang best friend na si Mariel. Ilang buwan niya na rin itong hindi nakita dahil sa mga trabahong mayroon siya. Grabe, hindi ka pa rin nagbabago. Sabi ni Yvonne habang nakangiti. Matalak pa rin yung bibig mo. Matalak lang naman ako kapag ikaw ang kasama ko. Sagot ni Mariel na may nakakalokong ngiti. Parang pinindot lang natin ang pause sa mga buhay natin. Tapos, play ulit kapag nagkikita tayong dalawa. Pareho silang tumawa. Ang dami nilang napag-usapan. Karamihan ay sa trabaho lang at syempre sa kung ano-anong mga nangyayari sa mga buhay nila. Walang kapatid si Yvonne kaya kapag nagkikita sila ni Mariel para silang magkapamilyang matagal na hindi nagkita. Ay, naalala mo yung lalaking lagi nang hihiram ng charger dati sa college? Tanong bigla ni Mariel. Nakita ko sa Blue App. Motivational speaker na siya ngayon. Napahalakak si Yvonne, halos mabulunan sa iniinom. Seryoso ba? Palagi yung lutang hindi ba? Nasa kalagitnaan pa sila ng tawanan nang biglang nagbago ang ekspresyon ni Mariel. Medyo lumalim ang titig, hindi naman nanunuri pero halatang interesado. So, simula ni Mariel at ibinaba ang boses na parang may sikreto. Kumusta na kayo ni Cholo? Napakurap si Yvonne at bahagyang nagulat sa tanong. Matagal na rin simula nang may nagtanong tungkol sa kanya ng seryoso. Bukod doon, wala namang nangangamusta sa relasyon nilang dalawa ni Cholo. Ngumiti siya ng banayad. Okay kami, matibay pa rin naman. Wow! Sabi ni Mariel at umayos ng upo. Halos 7 taon na, di ba? Kasual niyang sagot. Sa July, 7 taon ang relationship namin. Tumaas ang mga kilay ni Mariel. Ano ba yan? Going to marriage na bang relationship niyo ni Cholo? At hindi ka ba napapagod? Nagsasawa? Biruin mo, college pa lang, kayo na talagang dalawang magkasama. Hanggang ngayon, kayong dalawa pa rin. Napapagod? Ulit ni Yvonne habang natatawa. Sa kanya? Sa tingin mo, tatagal kami kung napapagod o nagsasawa ako sa kanya? Ah, hindi pa ba? Mabilis na paliwanag ni Mariel. Pero kasi, matagal na rin Yvonne. Minsan nagiging kampante na lang ang tao kasi marami kayong memories. Masyadong kampante na parang wala ng thrill. Tumingin si Yvonne sa kanyang mga kamay bago muling tumingin kay Mariel. Hindi naman mahalagang thrill sa isang relationship. Hindi ako napapagod kasi kalmado lang ang relasyon namin ni Cholo. Hindi kami perpekto. Ilang beses na rin kaming nag-away. May mga araw na gusto ko nalang sumigaw at umalis kapag ganun. At ganun din naman si Cholo sa akin. Pero bumabalik pa rin kami. Lagi naming pinipili ang isa't isa. Tahimik si Mariel ng ilang segundo at dahan-dahang tumango. Bihira yan. Siguro hindi lang ako makarelate kasi hindi ako tumatagal sa mga nagiging boyfriend ko. Madali ako magsawa. Lalo na kapag nagkamali ako ng pinili. Mabuti ka pa. First boyfriend mo si Cholo at mukhang magiging forever mo na. Totoo. Nagbibigay kasi talaga siya ng assurance sa akin na magiging matatag kaming dalawa. Sagot ni Yvonne. At hindi madali. May mga araw na pareho na kaming pagod sa trabaho, sa buhay at sa isa't isa. Pero nakabuo kami ng totoong relasyon. Marami na kaming pinagdaanan. Kahit ngayon, kapag tinitingnan ko siya, siya pa rin yung taong minahal ko. Medyo mas mabuhok na lang ayon at punong-puno ng corny jokes. Natawa ulit si Mariel. Grabe naman sa mabuhok. Nalaki ang mga mata ni Yvonne. Kasi naman, ang tamad mag-ahit. Gusto ko nga yung clean ng mukha niya kasi nakikiliti ako kapag hinahalikan niya. Ay, bruha. Alam kong ibang iniisip mo. Tawang-tawa naman si Mariel. Huwag ka kasi magsasalita ng ganyan sa green-minded mong kaibigan. Talagang ibang may isip ko, no? Humalakak pa rin si Yvonne. Kapag kaibigan niya talaga ang kasama niya, walang oras na hindi sasakit ang kanyang tiyan sa sobrang pagtawa. Pero napapatawa niya pa rin ako kahit ayokong tumawa. Patuloy ni Yvonne. Kung ano si Cholo nun, ganun pa rin naman siya ngayon. Lagi niya ako sinusuportahan kahit hindi ko sinasabi na kailangan ko. At sa tingin ko, ganun din naman ako sa kanya. Parang kaming nagmamahal ng patas sa isa't isa. Huminto si Yvonne at bahagyang lumambot ang boses. Seryoso kami sa isa't isa.
Hindi lang kami nananatili dahil komportable. Nananatili kami kasi sigurado kami na kami na talaga. Ipinatong ni Mariel ang baba sa kamay nito. Mahal mo talaga siya, no? Mahal na mahal. Sagot ni Yvonne at napangiti ng matamis. At siguro, yun ang nagpapatatag sa amin. Hindi man perpekto, pero totoo kasi ang feelings na mayroon kami. Hay nako! Sabi ni Mariel at napasandal sa upuan. Ngayong masayang best friend ko sa love life niya, feeling ko single at emotionally unstable ako. Humalakak si Yvonne. Ganyan ka naman talaga dati pa. Maghanap ka kasi ng lalaking mamahalin mo para may love life ka na rin. Umiling agad ang kanyang kaibigan. Ayoko muna. Na-stress ako sa previous relationship ko. Ako na lang muna at ang aso ko. Sa kondo ko gabi-gabi habang ikaw, emotionally fulfilled ang peg. Naiiling na lang nang umiti si Yvonne. Fulfilled naman talaga ang pakiramdam niya. Maswerte siya sa kanyang mga magulang, sa career at kay Cholo na matagal niya nang naging boyfriend. Parang malapit na sa pagiging perpekto ang lahat, kaya wala na siyang mahihiling pa. Ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Tanong ni Yvonne sa kanyang boyfriend na napapansin niyang hindi mapakali. Pinagmamasdan ni Yvonne si Cholo habang palakad-lakad ito sa maliit na sala. Para bang hindi nito alam kung saan ilalagay ang mga daliri. 7 taon na silang magkasama at kabisado niya ng bawat kilos nito. Kung kailan masaya, kapag stress, pati na rin kung kunwari lang itong kalmado. Pero nang sandaling yon, hindi niya maintindihan ng binata. Sobrang iba ng mga ikinikilos nito. Cholo! Mahinang tawag niya at umupo sa sofa. Magulo ang kanyang buhok at nakasuot pa ng pantulog. Matutulog na sana siya pero bigla na lang kumatok sa pinto ng kanyang kondo si Cholo. Ano bang nangyayari sa'yo? Huminto si Cholo sa paglalakad at tumingin sa kanya. Wala, ayos lang ako. Tinaasan ni Yvonne ng kilay ang kanyang boyfriend. Para kang pusang hindi mapakali. Parang tatalo na sa bintana na ewan. Saka ang random na hinatid mo ako rito tapos bumalik ka pa ulit. Tingnan mo nga matutulog na ako. Dapat nasa kondo ka na at natutulog ka na sa kama mo. Pero nandito ka at hindi mapakali sa harap ko. Kilala kita, Cholo. May bumabagabag sa'yo. Sabihin mo na kung ano ba yon dahil hindi na rin ako mapakali sa'yo. Natawa si Cholo at parang nag-aalangan pa, sabay kamot sa batok. Wala talaga, nag-iisip lang. Tungkol saan naman? Hindi napigilang humikab ni Yvonne. Mga bagay-bagay, tugon naman ng binata. Napakunot ang noo ni Yvonne sabay tayo. Cholo naman, nag-iisip ka ng mga bagay-bagay kung kailan gabi na at naghahanda na ako sa pagtulog. Sandali, may problema ka ba? Saan? Sa trabaho? Sa family mo? Ayos ba tayo? May issue ba sa atin na dapat i-address? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Medyo nanginig ang kanyang tinig. Nag-umpisa na kasi sa kanyang pangamba, dala ng hindi maintindihang ekspresyon sa mga mata ng kasintahan. Huminga ng malalim si Cholo at bigla na lang lumuhod sa harap niya. Parang tumalon ang puso ni Yvonne. Anong... Matagal ko nang hinahanap ang tamang oras para gawin to. Putol ni Cholo habang may inilalabas na maliit na kahon mula sa bulsa. Medyo garalgal pang boses nito at halatang kinakabahan. Pero tuwing plano ko na, hindi sakto. Masyadong maraming tao, Yvonne. Palagi ako naiistorbo. Masyadong maingay. Parang palabas lang. Alam kong ayaw mo naman ng mga surprise kasi ayaw mong pinapublic ang mga ganito. Kaya hindi ko alam kung paano itatanong sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Yvonne. Teka lang, Cholo, nabibigla ako. Binuksan ni Cholo ang kahon at tumambad ang isang simple, ngunit magandang singsing na kumikislap sa ilalim ng ilaw sa sala. Hindi ko na kayang maghintay, sabi ni Cholo, tumingala sa kanya habang may kislap sa mga mata. Yvonne, ang dami na nating pinagdaanan. 7 taon ng tawanan, away, nakita mo na akong wasak, nabibigot, pero nanatili ka. Hindi ko ma-imagine ang buhay na wala ka. Ayoko mabuhay nang wala ka, Yvonne. Napanganga si Yvonne. Cholo, ngumiti si Cholo, kabado pero taos puso ang mga salita. Kaya naisip ko, bakit hindi dito? Bakit hindi ngayon? Tayo lang, wala na akong ibang maisip na perfect timing para tanuin sa'yo to. Tumigil saglit ang binata bago muling itanong ang gusto nitong mangyari. Papakasal ka ba sa akin?
Hindi agad nakapagsalita si Yvonne na puno ng luha ang kanyang mga mata sabay iling. Hindi bilang pagtanggi, kundi dahil hindi siya makapaniwala. Cholo naman, nabanggit ko na, ayoko ng mga surprise pero nakapantulog lang ako. Ano ka ba naman? Natawa naman si Cholo. Sobrang ganda mo pa rin sa paningin ko, Yvonne. Mahina niya itong hinampas sa balikat habang namumula ang pisngi. Hindi man lang kapag maayos ang damit ko, bihis na bihis at naka-makeup. Talagang nakapantulog at magulop ang buhok ko, Cholo. Hindi ako prepared. Hindi ganito ang inakala kong proposal. Nakakainis ka. Lalong lumaki ang ngiti ni Cholo sabay hawak sa kamay niya. Kaya nga mas lalong naging perfect timing. Walang arte, walang plano. Tayo lang kung paano tayo palagi. Ito ang pinaka-okay na sandali na naisip ko. At para sa akin, sobrang perfect mo. Natawa si Yvonne, nanginginig pa rin habang may luhang bumabagsak sa kanyang pisngi. Baliw ka talaga? Isang oo na ba yan? Tanong ni Cholo habang nakangisi. Hahayaan mo bang baliw na to na makasama mo habang buhay? Tumawa si Yvonne muli, tumango habang umaagos pa ang luha. Oo naman. Oo, syempre. Ikaw lang naman ang naiisip kong pakasalan. Wala namang naging ibang lalaki sa buhay ko kundi ikaw lang. Napasigaw si Cholo sa tuwa at ang kaba nito ay napalitan ng purong saya. Isinuot ng binata ang singsing sa daliri ni Yvonne habang medyo nanginginig pa ang mga kamay. Tumayo si Cholo, niyakap si Yvonne ng mahigpit at sandaling iniangat siya sa sahig. Ibinaba ni Yvonne ang mukha sa balikat ni Cholo, tumatawa habang lumuluha. Sira ka talaga. Ano ba, ibaba mo ako? Sira ulo ka talaga sa mga naisip mo. Okay lang maging sira ulo kung sa'yo naman, Yvonne. Bulong ni Cholo sabay halik sa kanyang pisngi. At sa katahimikan ng magulo pero totoo nilang sandali, nakayakap, nakapantulog at kapwa masaya ang mga puso nila. Alam nilang dalawa na wala na silang hihilingin pang iba. Hindi rin naman nagtagal, kinasal na rin sila. Ang mommy lang ni Yvonne ang naghatid sa kanya. Dalaga pa lang siya, pumanaw na ang kanyang daddy. Kaya naman, bahagya siyang naghihinayang na hindi mo lang siya nito naihatid sa altar. Naging masayang pagsasama nilang dalawa ni Cholo. Sa bahay na sila mismo nakatira. Bago naman kasi sila ikasal, talagang planado na ang lahat. Hindi sila nag-decide na hindi pa sila stable sa iba't ibang aspeto ng mga buhay nila. Kaya ang pagkakaroon ng anak, kasama na talaga sa kanilang plano. Yun nga lang, medyo hirap talaga siyang magbuntis. Nabubuntis naman si Yvonne pero palaging may problema. Kaya palagi na lang siyang nakukunan at masakit yon para sa kanya bilang isang ina. Wala akong kwenta. Mahinang usal ni Yvonne habang tulala. Nakaupo si Yvonne sa gilid ng kama sa ospital. Nanginginig ang mga kamay niya na nakapatong sa kanyang kandungan. Masyadong malinis, masyadong tahimik na parang walang pakialam sa sakit na dumudurog sa katawan ni Yvonne. Namumugto ang kanyang mga mata sa kaiiyak pero hindi pa rin tumitigil ang mga luha. Sa labas ng bintana, patuloy ang galaw ng mundo na parang walang nangyari. Pero sa kanya, tila huminto ang lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Cholo, maputla ang mukha, halatang pagod sa pag-aasikaso ng mga pangangailangan niya at mabigat ang mga mata sa pag-aalala. Maingat itong lumapit na parang natatakot siyang sumabog sa isang kalabit lamang. Love! Mahina at pabulong nitong tawag. Tumingin siya rito at sa sandaling makitang mukha ng asawa, muling bumagsak ang mga luha ni Yvonne. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. Nanginginig ang mga balikat niya sa muling pagbugso ng damdamin. Sorry talaga. Mabilis na lumapit si Cholo at niyakap siya ng mahigpit. Bahagya siyang nagkaroon ng lakas. Yumakap siya pabalik na parang si Cholo na lang ang natitirang matatag sa mundo. Ginawa kong lahat ng alam kong tama. Bulong ni Yvonne sa gitna ng mga hikbi. Inaalagaan ko talagang sarili ko. Halos hindi na ako gumalaw. Hindi ako lumalabas kung hindi kinakailangan. Sinusunod kong lahat ng bilin ng doktor. Nananalangin ako araw-araw na sana okay yung baby natin. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin talaga. Hindi pa rin makasurvive sa katawan ko ang anak natin. Hinigpitan ni Cholo ang yakap at isinubsob ang mukha sa buhok niya. Alam ko, love. Alam ko na ginawa mo ang lahat para makasurvive ang baby natin. Pangalawang beses na to, Cholo. Pangalawang baby nang nawala sa atin. Parehong ako ang dahilan, sabi ni Yvonne at basag ang boses sa bawat salita.
May mali sa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng anak. Hindi ako pwedeng maging mommy. Hindi ko kayang maging isang ina. Walang kwentang pagiging babae ko. Yvonne, wag mong sabihin yan. Mahinahong sabi ni Cholo. Pero totoo. Sigaw niya sa gitna ng hikbi, bahagyang lumayo upang makitang mukha ni Cholo. Matagal mo nang gustong magkaroon ng anak. At tuwing magkakaroon tayo, nawawala naman agad. Mananatili lang ng 1 buwan o 2 tapos wala na siya. Tayo ang nawawalan. Hindi ko maibigay sa'yo ang gusto mo. Ni hindi ko magawang pinaka-basic na tungkulin bilang babae. Tama na. Malumanay na sabi ni Cholo habang inilapat ang kamay sa pisngi ni Yvonne. Tama ng pagsisi mo sa sarili mo. Hindi mo kasalanan to. Umiling si Yvonne at mas bumilis ang pagtulo ng luha. Ako lagi ang dahilan. Ako may mahinang katawan. Ako may komplikasyon. Ako may sakit. Deserve mo ng mas maayos na asawa. Yung kayang bumuo ng pamilya para sa'yo. Tinitigan siya ni Cholo at bakas ang sakit sa mga mata nito. Yvonne, makinig ka. Hindi kita pinakasalan para lang magkaroon tayo ng anak. Pinakasalan kita kasi mahal kita. Lahat ng ikaw, ang puso mo, ang lakas mo, ang pagkatao mo, lahat minahal ko. Pero alam ko kung gaano mo ko gustong magkaroon ng anak. Alam ko kung gaano ka kasaya nang malaman mong buntis ako. Bulong ni Yvonne. At sinira ko na naman. Hinawakan ni Cholo ang mga kamay niya at hinalikan ng mga daliri. Oo, gusto ko ng anak. Gusto ko magkaroon ng pamilya kasama ka. Pero hindi ka palit ng buhay mo. Hindi kong paulit-ulit kitang makikitang nasasaktan ng ganito. Ang pagkawala ng mga anak natin, hindi biro pero delikado pa rin para sa buhay mo. Hindi basta-bastang nalilimutan. Kaya please, tama na. Kung hindi para sa atin, pakawalan na lang natin, love. Sandaling tumigil si Yvonne sa pag-iyak, kaya pinunasan naman ni Cholo ang mga luha niya. Makakapaghintay ako, Yvonne, kahit gaano katagal, hanggang ibigay sa atin ng Diyos ang anak sa tamang panahon. Pero ngayon, ang pinaka-importante sa akin ay ikaw, ang kalusugan mo, ang puso mo, ang buhay mo. Tiningnan siya ni Yvonne at parang hindi makahinga. Talagang hihintayin mo ako? Hindi ka maiinip? Hindi mo ako sisisihin? Siyempre hindi, sabi ni Cholo at hinaplos ang mga luha sa pisngi niya. Kahit abuti ng mga buwan, mga taon maghihintay ako. Mas pipiliin kong maghintay habang kasama kay Yvonne kaysa magmadali at mawala ka. Hindi ko kakayanin yun. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yong masama. Muling napahagulgol si Yvonne at isinubsob ang mukha sa dibdib ni Cholo. Hindi kita deserve. Mali ka, bulong ni Cholo at hinaplos ang kanyang buhok. Deserve mong mahalin ng sobra-sobra. Ang dami mo nang tiniis pero nanatili ka pa rin matatag, Yvonne. Yan ang totoong lakas, love. Yan ang babaeng mahal ko. Natatakot ako, bulong ni Yvonne. Takot akong paulit-ulit na lang mangyari to, na baka hindi talaga tayo magkakaanak. Haharapin natin yan ang magkasama, sagot ni Cholo at mahigpit siyang niyakap. Kahit mabuntis ka ulit, mag-ampon tayo o bumuo ng ibang klaseng buhay. Hindi mo kailangang pagdaanan ng mag-isa to. Nandito lang ako. Palagi. Tahimik silang magkayakap habang unti-unting bumabagal ang luha ni Yvonne. Hindi na wala ang sakit pero kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. At sa gitna ng pagkawala, nanatiling may pagmamahalan. Matatag, buo at handang maghintay kahit habang buhay. Kaya naman umasa pa rin sila at muling sumubok. At sa pangatlong pagbubuntis ni Yvonne, sa awa ng Diyos, napanatili niyang ligtas ang bata. Hindi siya nakunan, gayunpaman marami ang komplikasyon pagdating sa kanya. Cholo, tawag ni Yvonne habang tumutulo na ang pawis at ramdam ang panghihina. Cholo, bakas ang takot sa mukha ng kanyang asawa. Malapit na tayo sa ospital. Kaunting tiis na lang, love. Kaunti na lang. Hinawakan ni Yvonne ng mahigpit ang damit nito. Kahit anong mangyari, kahit ano, piliin mo ang anak natin, piliin mo ang buhay niya. Tumulo ang mga luha ni Cholo. Ayoko, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mamili. Magiging ligtas ka. Kayong dalawa ng anak natin. Huwag mong sabihin yan. Napapikit si Yvonne at tumulo na rin ang mga luha. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Hindi niya alam na ganoon pala sobrang hirap magdalang tao. Alam niyang hindi pa dapat siya manganganak, pero sumasakit na agad iyon.
at pakiramdam niya anumang oras ay mawawala na siya ng ulirat. Nagising na lang siya na nasa ospital na. Malabo ang paligid nang dahan-dahang dumilat si Yvonne. Puti ang kisame sa itaas niya at marahang umuugong ang mga makina. Mabigat ang kanyang katawan, mahina at parang natulog siya ng napakatagal. Mabagal ang paghinga at nang bahagya siyang lumingon, nakita niya si Cholo. Nakasubsob ang mukha nito sa mga palad, nanginginig ang balikat habang umiiyak sa tabi ng kama niya. Cholo, bulong ni Yvonne, paos at mahina ang boses. Mabilis na itinaas ni Cholo ang ulo. Sandali itong natigilan, parang hindi makapaniwalang nagsalita talaga si Yvonne. Pagkatapos ay napuno ng luha ang mga mata habang mabilis na lumalapit. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya. Yvonne, sambit nito sa gitna ng mga hikbi. Diyos ko, Yvonne. Maya-maya may mga dumating na mga nurse. Pinalayo muna ang asawa niya, kaya walang nagawa kundi tumingin mula sa malayo. Maya-maya inilabas na siya sa ICU at inilipat sa recovery room. Ngumiti si Yvonne kahit nanghihina. Huy, bakit ka umiiyak ng ganyan? Nasaan ang baby natin? Okay lang ba siya? Tumango si Cholo at marahang inayos ang buhok niya. Oo, pero nasa incubator siya ngayon. Pero alam ko magiging okay siya. 2 linggo kang nasa coma. 2 linggo, Yvonne. Akala ko mawawala ka sa akin. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Cholo habang inilapat ang kamay ni Yvonne sa pisngi nito. Nang nanganak ka, bigla na lang bumigay ang katawan mo. Ang putla mo, hindi ka gumagalaw. Nakita ko ng baby natin habang ikaw naman, parang nawawala ka na. Para akong namamatay. Tinatakot mo ako ng sobra, love. Nawala ang ngiti ni Yvonne at unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pasensya na. Huwag mo na ulit gagawin sa akin yun, sagot ni Cholo habang nanginginig ang tinig. Ibinigay mo ng lahat. Binigyan mo tayo ng himala. Pero Yvonne, eto nang huli. Sinasabi ko na ngayon, hindi na tayo ulit magkakaanak. Tama na si Sofia. Isa lang, sapat na. Sapat na kayong dalawa sa akin. Hindi ko na kayang ulitin to. Hindi ko na kayang makita kang muntik mamatay. Kahit hindi na tayo magkaanak ulit, ayos lang. Ang gusto ko lang ay mabuhay ka. Tumingin si Yvonne sa asawa niya. Mabubuhay ako, Cholo. Pangako, para sa'yo at para sa baby natin. Muling bumagsak si Cholo sa pag-iyak at inilapat ang noo sa mga kamay ng asawa. Salamat. Salamat at bumalik ka sa amin. Lumipas ang mga araw. Dahan-dahang bumalik ang lakas ni Yvonne. Hindi siya iniwan ni Cholo. Ang asawa niya ang nagpapakain, nagpupunas at inaasikaso lahat ng mga pangangailangan niya. Hanggang isang umaga, pumasok ang nurse, bit-bit ang anak nilang si Sofia. Mrs. Santiago, malumanay na sabi ng nurse. Handa na po ba kayong makita si baby Sofia? Nanlaki ang mga mata ni Yvonne. Talaga? Iyan ang anak namin? Ngumiti si Cholo. Oo, love. Okay na siya. Kaya pwede nang isama sa'yo. Maingat na inilagay ng nurse ang natutulog na sanggol sa bisig ni Yvonne. At sa mismong sandaling dumampi ang balat ng sanggol sa kanya, parang may sumabog sa loob ni Yvonne. Mainit ang baby nila. Malambot, napakaliit, at buhay na buhay. Bumuhos ang luha ni Yvonne. Diyos ko, totoo siya. Nandito siya. Nandito talaga siya. Nahahawakan ko ng anak nating dalawa. Tumingin siya kay Cholo habang umiiyak. Hawak ko na siya. Sa wakas, nahawakan ko ng anak natin. Yumuko si Cholo at pinunasan ang mga luha niya. Ginawa mo yan, Yvonne. Sa kabila ng lahat, nakayanan mo. Matatag at malakas kayong dalawa. Sobrang proud ako sa inyo. Tumingin ulit si Yvonne sa kanilang anak. Nanginginig ang tinig sa sobrang pasasalamat. Salamat sa Diyos. Salamat talaga. Salamat at hindi mo siya kinuha sa amin. Salamat sa panibagong pagkakataon. Salamat. Tumingin siya kay Cholo at puno ng pagmamahal ang mga mata. At salamat sa iyo sa pananatili, sa paniniwala sa akin, sa hindi pagsuko. Ngumiti si Cholo sa gitna ng luha at hinalikan ang kanyang noo. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Ako ang dapat na magpasalamat, Yvonne. Para sa anak natin, para sa buhay mo, para sa pagpili mong manatili. Inabot niya ang munting kamay ng sanggol at marahang hinaplos. Mahal na mahal kita, Yvonne. At sa lahat ng pinagdaanan natin, mas lalo pa kitang minahal. Tumango si Yvonne, hindi inaalis ang tingin sa anak nila.
Nagawa natin to, Cholo. Sa wakas, pamilya na tayo. At habang magkayakap sila, wala nang takot, wala nang sakit, kundi pagmamahal at ang himalang matagal nilang hinihintay na makamtan. Nang dumating si Sofia sa kanilang mga buhay, mas naramdaman ni Yvonne na pamilya na talaga silang matatawag. Hindi sila perpekto. May mga hindi rin sila pagkakaunawaan ni Cholo, pero nare-resolve naman nila yun palagi. Mommy, papasok na po talaga ako sa school? Tanong sa kanya ni Sofia. Sinuklayan niya ang buhok nito. Oo naman anak, 5 ka na kaya papasok ka na. Marami na akong tinuro sa'yo kaya hindi ka na mahihirapan. Napanguso naman si Sofia. Kinakabahan po ako, Mommy. Kasi di ba po marami po ako magiging classmates doon? Paano kapag hindi po nila ako magustuhan? Hindi napigilang tumawa ni Yvonne. Anak, magugustuhan ka nila. Hindi mo kailangan mag-alala ng ganyan. Unang araw mo na sa paaralan. Hindi ka ba excited? Halika na sa baba. Tumayo si Sofia at niyakap ang stuffed bunny nito. Sige po. Sa kusina, naamoy na breakfast na hinanda ni Manang Carmen para sa kanila. Pinaupo na ni Yvonne ang kanyang anak para makakain. Maya-may bumaba na rin naman si Cholo at hinalikan siya sa pisngi. Good morning! Nakangiting bati ni Cholo. Napangiti na rin siya. Good morning! Wala kang pasok today? Umiling naman ito. Wala pa namang project na bago. Rest day ko rin ngayon. Mabuti na lang dahil maihahatid ko ang anak natin sa first day of school. At syempre, maididate kita. Babawi ako kasi masyado ako naging busy. Mas lalo siyang napangiti at hinaplos ang buhok ni Sofia. Nagsimula na rin naman siyang kumain. Habang kumakain, may tumawag kay Cholo kaya tumayo muna ito para sagutin iyon. Ang ganda-ganda mo, sabi ni Yvonne habang inaayos ang buhok ni Sofia sa magkabilang tirintas. Tapos na itong kumain kaya inasikaso niya na. Magugustuhan ka agad ng mga kaklase mo. Hindi mo kailangan mag-alala. Kinalikot ni Sofia ang manggas ng damit nito. Mommy, paano nga po kung hindi nila ako magustuhan? Natawa naman si Yvonne, banayad at puno ng pagmamahal. Ay nako, hindi mangyayari yon. Mabait ka, mapagbigay at matalino. Walang dahilan para hindi ka nila magustuhan anak. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Sofia. Kunot noo ito at mahigpit ang hawak sa gilid ng mesa. Paano po kung sabihin nilang ang weird ko o boring? Hinawakan niyang mukha ng kanyang anak. Pakinggan mo ako. You're so bright, anak. At kung may taong hindi makakakita nun, sila ang talo. Naintindihan mo? Tumangon ng kaunti si Sofia, pero halatang may alinlangan pa rin. Pwede po bang sumama ka sa loob ng classroom? Kahit sandali lang po. Mommy, tabi po tayo. Napakagatlabi si Yvonne. Ay anak, gusto ko sana pero bawal ang mga mami sa loob ng klase. Ihahatid ka namin ng daddy mo, tapos uuwi na kami. Pero babalikan ka agad namin pagka-uwi mo, pangako. Nanginginig ang labi ni Sofia at sa ilang segundo lang ay bumahan ang luha sa mga mata nito. Ayoko pong pumasok. Huwag mo po akong iwan, mommy. Sasama na lang po ako sa inyo ni daddy. Kinandong ni Yvonne at marahang niyugyog habang yakap-yakap si Sofia. Ayos lang anak. Bago lang kasi kaya natatakot ka. Pero masasanay ka rin at mag-e-enjoy ka doon. Ngunit hindi pa rin tumigil sa pag-iyak si Sofia. Nanginginig ang katawan nito sa sobrang kaba. Maya-maya'y bumalik na si Cholo. Ano nangyayari? Napabuntong hininga si Yvonne. Yakap pa rin si Sofia. Natatakot siyang pumasok sa school. Akala niya hindi siya magugustuhan ng mga kaklase niya. Lumapit si Cholo at umupo sa tabi nila. Hi, prinsesa namin. Halika nga, si daddy nang bahala. Dahan-dahan itong sumama sa ama. Maingat na pinunasan ni Cholo ang mga luha gamit ang hinalaki nito. Alam mo, panimula ng kanyang asawa. Masaya't first day of class mo. Lahat ng kaklase mo, siguro kabado rin katulad mo. Pero ikaw, may espesyal sa'yo anak. Talaga po? Singhot ni Sofia. Oo, sobrang laki ng puso mo. At matapang ka. Kahit minsan ay hindi mo nararamdaman, magiging totoo ka lang sa sarili mo at makikita mo, lalapit sa'yo ang mga tamang kaibigan. Hindi mo kailangang mag-alala kung hindi ka magugustuhan ng mga tao. Ang mahalaga, totoo ka sa sarili mo. Saad ni Cholo sa anak nila. Pwede ko po bang isama si Bonnie?
Tanong ni Sofia ng mahina. Ngumiti si Cholo. Siyempre naman, sasama si Bunny sa bag mo at sasamahan ka buong araw. Tumango si Sofia. Nilagay ni Yvonne ang kamay sa balikat ni Cholo at puno ng pasasalamat ang tinig. Salamat, love. Tumingala si Cholo at kumindat. Walang anuman. Date natin mamaya, ha? Natawa naman si Yvonne. Oo, para namang makakatanggi ako sa date nating dalawa, asawa kita. Maya-may hinatid na nila sa school si Sofia. Saglit lang naman ang pasok ng anak nila, kaya naghintay na silang dalawang mag-asawa sa labas. Hindi lang sila nagpakita, baka kasi kapag nagpakita sila, masanay pa't umiyak. Kaya tumambay na muna sila sa cafe na malapit. Nang oras na ng uwian, sinundo na rin naman nila si Sofia. Iniwan na muna nila kay Manang Carmen sa bahay at doon pa lang sila nagkaroon ng oras para mag-date. Palaging busy sa trabaho si Cholo. Palagi rin wala sa bahay dahil na-assign minsan sa mga project sa ibang lugar. Hindi naman sila madala sa ibang lugar dahil ayaw nilang iwan ang bahay. May online business pa siya na cake and pastries. Pumapasok na rin sa school si Sofia. Kaya kapag umuwi si Cholo, talagang bumabawi ito sa kanya pati na rin kay Sofia. Kaya kapag dumadating ang panahon na aalis na naman si Cholo para sa trabaho, hindi maiwasang malungkot ni Yvonne. Maingat na tiniklop ni Yvonne ang huling polo ni Cholo at inayos yon sa sulok ng maleta. Huwag mong kalimutang uminom ng gamot mo, ha? Makakalimutin ka pa naman. Kaya nag-set na ako ng alarm sa cellphone mo. Nakaupo si Cholo sa gilid ng kama. Nakatingin sa kanya na may banayad ng ngiti. Yes, love. 5 beses mo na yung sinabi. Seryoso ako. Sabay turo niya sa asawa. Pilit na nagpapaka-istrikta pero natatawa na rin. Huwag ka nang mag-skip ng pagkain mo, ha? Huwag magpupuyat at kapag may nararamdaman ka, kahit ano, magpatingin ka kaagad. Tumawa si Cholo. Opo, love. Magpapakabait ako. Muling sinipat ni Yvonne ang laman ng maleta at isinara iyon. Ayan, ready ka na papuntang Cebu. Sandaling natahimik ang kwarto. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng air conditioner. Bigla na lang tumayo si Cholo. Mahigpit siyang niyakap at isinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Ayokong umalis. Bulong nito. Natigilan si Yvonne sandali bago yumakap pabalik. Cholo, naglalambing ka na naman. Alam mong hindi pwede. Work mo yan. Umungot naman ang asawa niya. Ayokong iwan kayong dalawa ni Sofia. Kahit ilang buwan lang, parang ang tagal-tagal. Napangiti siya habang hinahaplos ang likod ng asawa. Nagawa na natin to dati, diba? Palagi namang malayo ang trabaho mo pero bumabalik ka rin naman. Lagi kang bumabalik sa amin, kaya sapat na sa akin yon. Lalong humigpit ang yakap ni Cholo. 3 taon na lang talaga. Pagkatapos nito, bibitiwan ko ng trabaho ko. Kahit may chance pa na ma-promote, magtatayo na lang ako ng business. Ayoko nalalayo sa inyo. Pakiramdam ko, nababawasan ang oras na kasama ko kayong dalawa. Mamimiss ko kayo. Mamimiss ko si Sofia. Mamimiss ko lahat. Itong amoy mo, ang pagluluto mo para sa akin. Ang pagtulog mo sa tabi ko habang nakayakap sa akin na parang ako lang ang mahalaga sa buong mundo. Tumawa si Yvonne. Ang drama mo naman. Business trip lang yan, saka Cebu lang naman. Hindi ka naman ilang taong mawawala na parang OFW na nangingibang bansa. Ilang buwan lang. Pero matagal pa rin yon. Pahayag ni Cholo at bahagyang lumayo para tumingin sa kanya. Kapag malayo ako, hirap na hirap ako. Wala ka. Para akong pilay. Hinalikan niya ito sa pisngi ng paulit-ulit. Huwag kang masyadong mag-alala. Kaya mo yan, love. Kinakaya mo, saka okay lang kami. Lagi ka namang tumatawag kahit may meeting ka. Pasaway ka. Nagbe-video chat ka pa nga kay Sofia gabi-gabi kahit sabi kong matutulog na kami. Walang magbabago. Kahit nasa malayo ka, parang palagi ka pa rin namin kasama kasi ang hilig mong tumawag. Pero ayoko pa rin na malayo ako sa'yo. Sabi pa ni Cholo. Alam ko, bulong ni Yvonne habang hinahaplos ang buhok nito. Ayaw din namin, pero mahalagang project na to sa'yo. Saka kahit sabihin mong napapagod ka, alam kong passion mong trabaho na mayroon ka. Pinaghirapan mo yan. Tingnan mo nga, head ka na ngayon. Napabuntong hininga si Cholo at luminga sa kwarto na parang minimemorya ang bawat sulok. Ang lungkot siguro ng Cebu nang wala ka. Ngumisi si Yvonne at tinulak ito ng bahagya. O baka hindi. Maraming magagandang babae doon, 'di ba? Baka may makilala ka pang makakatulong sa'yo para hindi mo kami masyadong mamimiss. Biglang sumimangot si Cholo at lalo siyang niyakap. Huwag kang magbibiro ng ganyan.
Tumawa si Yvonne, aliw na aliw sa reaksyon ng asawa. Biro lang. Imposibleng tumingin ako sa iba, sabi ni Cholo na seryoso ang tono. Mahal na mahal kita, Yvonne. Ikaw ang tahanan ko. Kayong dalawa ng anak natin. Kahit saan ako magpunta, ang puso ko nasa iyo pa rin. Naiiwan at binabalik-balikan ko na lang. Maingat niyang kinurot ang pisngi nito. Ang corny mo talaga. Napangiwi si Cholo. Nagpapakatotoo lang. Oh, di sige, Mr. Honest. Mag-alala ka na lang sa mga babaeng susubok umaligid sa'yo. Alam kong madali kang lapitan. Ang friendly mo pa naman. Akala mo hindi ko alam? Pabiro niya itong dinuro. Umirap si Cholo. Ako pa, mas dapat ako mag-alala sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Ang daming lalaki dyan sa paligid mo habang wala ako. Pati mga kliyente mo, alam kong bumibili lang sila sa'yo ng cake at pastries dahil gustong pumorma. Dapat nilalagay mo sa banner mong mukha ko. Tapos nakalagay, Yvonne's husband, para wala nang magtangka. Tumawa ulit si Yvonne at bahagyang sinampalang balikat ng asawa. Bakit ko naman gagawin yon? Bakit? Ikaw bang ibebenta ko? Tama na nga. May tiwala tayo sa isa't isa, diba? Yun ang mahalaga. Walang makakapalit sa kung ano meron tayo. Tinitigan siya ni Cholo at puno ng pagmamahal ang mga mata. Oo, bihira ang ganito. Exactly. Ngumiti siya at tumingin sa orasan. Matulog ka na. Maaga ang flight mo bukas. Pwede bang yakapin pa kita ng mas matagal? Tanong ni Cholo at pinahiga na siya sa kama. Sumandal si Yvonne sa kanya. Oo naman. Kailangan pa bang ipaalam yan? At nanatili silang magkayakap. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan, may katiyakan ng pagmamahalan na hindi kayang tibagin ng distansya. Nag-impake na ng gamit si Cholo. Tumatakbo ng oras. Pero sa sandaling yon, ang mahalaga lang ay ang pagiging magkasama nilang dalawa. Sige na love, gagawa na ako ng cake para sa anak natin. Tawag ka na lang mamaya. Alam ko may trabaho ka pa dyan. Saad ni Yvonne sa kanyang asawa habang naka-video call ito. Huminga ito ng malalim. Sige, try kong magpabili ng cake dito para naman may cake din ako. I miss you. Miss ko na kayo ni Sofia. Napangiti naman siya. I miss you too. Ingat ka dyan palagi. Pagkababa ng tawag, bumaba na rin naman siya sa kanyang kitchen. Walang masyadong order dahil magpapatayo na siya ng shop. Kaya naman, yun ang pinaghahandaan ni Yvonne. Busy, pero hindi pa naman siya nawawala ng time sa kanyang mag-ama. At hindi niya pa rin nakakalimutan ang araw na yon na ginagawa nilang espesyal ni Cholo taon-taon. Mommy, bakit ka po gumagawa ng cake ngayon? At bakit ang laki at ang ganda? Tanong ni Sofia sa kanya habang nanonood sa kanya na mag-bake. Huminto si Yvonne at tumigil ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mixing bowl. Well, anak, espesyal ang araw na to para sa pamilya natin. Ginagawa natin to taon-taon, pero hindi ka curious kasi bata ka pa naman. Tumagilid ang ulo ni Sofia. Kapag may cake, may birthday, sino pong may birthday, mommy? Sa isang paraan, oo. Hindi ko masabing birthday kasi hindi naman nila nasilayan ng mundo. Umupo si Yvonne sa tabi nito. Ginawa ko ang cake na to para sa mga kapatid mo. Napakurap si Sofia. Mga kapatid ko po, pero wala naman po akong kapatid. Meron, sina Moon and Sun. Malambing na sabi ni Yvonne. May dalawa kang kapatid pero hindi na natin sila kasama. Nasa langit na sila ngayon. Nalukot ang maliit na mukha ni Sofia. Ibig sabihin po, hindi na sila babalik? Umiling si Yvonne. Namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata sa tuwing naaalala ang mga araw na yon. Hindi na anak. 2 beses akong nakunan bago ka dumating sa buhay namin. Ibig sabihin, hindi kinaya ng mga baby na manatili sa loob ng tiyan ni mommy para lumaki kagaya ng ginawa mo. Pero totoo sila at bahagi pa rin sila ng pamilya natin. Natahimik saglit si Sofia. Gusto ko po talaga ng baby brother o sister. Alam ko, sagot ni Yvonne. Gusto rin yun ni mommy. Matagal kaming nanalangin at umaasa ng daddy mo. Pero sobrang hirap para kay mommy na magbuntis. Kaya nang dumating ka, tinawag ka naming miracle baby. Tumingala si Sofia at ang mga mata ay puno ng pagtataka. Ano po ang miracle baby? Ngumiti si Yvonne. Ang miracle baby, isang sanggol na mahirap makuha pero dumating pa rin.
Isang napaka-espesyal na bata na dumating sa amin kahit akala namin hindi na kami magkakaanak. Ikaw ang miracle namin kasi nalampasan mo lahat. Ang paghihintay, ang sakit, lahat anak. Kaya napakahalaga mo sa amin. Mahal na mahal ka namin, higit pa sa kayang sabihin ng kahit na anong salita. Yumuko si Sofia at niyakap siya ng mahigpit. Mahal na mahal po kita, Mommy. Mas mahal po kita kaysa kay Daddy. Natawa naman si Yvonne. Ay nako anak, dapat patas mo kaming mahalin ng daddy mo. Pareho ka naming mahal. Magtatampo yun kung nandito siya. Pero iba po sa'yo, bulong ni Sofia habang nakasubsob sa balikat niya. Ikaw po ang nagdala sa akin. Ikaw po ang gumawa sa akin at nagpalaki sa tummy mo. Binigay mo po sa akin ang pagkain mo. Nag-sacrifice ka po ng marami para sa akin. Bahagyang kumala si Yvonne para titigan ito. Saan mo natutunan ang salitang sacrifice? Nagkibit balikat si Sofia. Sa TV po, pero alam kong ibig sabihin nun. Ngumiti si Yvonne at may kaunting kirot sa kanyang puso dahil sa sobrang saya. Napakatalino mo anak at napakabuti mo. Proud na proud ako sa'yo, kami ng daddy mo. Sana manatili kang ganyan. Nanatili silang magkayakap. Masaya si Yvonne na napalaki nila ng ganoon si Sofia. Pakiramdam niya, hindi sila nabigo ni Cholo na maging magulang para rito. Okay ang lahat, puno ng kagalakan ng tahanan. Hindi rin sila masyadong nag-aaway ni Cholo. Sabay nilang pinapalaki ang kanilang anak, pero isang problema ang darating sa pagsasama nila. Nasisira sa kanilang mga tiwala at magpapabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Love, bulalas ni Cholo. Napalingon agad si Yvonne sa kanyang asawa. Abala siya sa pag-aayos ng menu sa taas ng shop sa araw na yon. Alam niyang sa isang linggo pang uwi ni Cholo, kaya nagulat siya nang makita itong naroon. Love, nandito ka na? Akala ko next week pang uwi mo. Gulat niyang tanong dito. Namumungay ang mga mata nito at mahigpit na yumakap sa kanya. I miss you. Mahal na mahal kita. Nabitiwan ni Yvonne ang hawak niyang banner dahil sa biglang pagyakap nito. Cholo, mas humigpit ang yakap ng asawa niya. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba love? I love you. Ikaw lang. Hindi ko kaya kapag nawala ka sa akin. Kayo ng anak natin. Hindi niya napigilang humalakhak at gumanti ng yakap dito. Oo naman. Alam na alam ko yan. Mahal na mahal din kita. Masaya akong nakauwi ka na. Saka hindi kami mawawala sa'yo. Ikaw talaga. Nang makauwi si Cholo, tinulungan siya nito sa opening ng kanyang shop. Napansin niya na mas extra sweet ito at palagi siyang nilalambing. Palagi siyang binibigyan ng mga bulaklak at mga regalo tuwing umuuwi ito galing opisina. Hindi naman siya nag-iisip ng kahit na anong kahina-hinala. Ganoon naman kasi talaga si Cholo kapag umuuwi ito mula sa ilang buwang business trip. Nagiging malambing talagang asawa niya kapag sobrang miss na sila ni Sofia. I love you, bulong ni Cholo sa kanya. Hindi niya napigilang tumawa. Pang-5 beses mo na yung sinabi. Kanina ka pa pagkagising mo. Alam mo, pumasok ka na sa opisina at baka malate ka pa. Muli pa siyang niyakap ni Cholo at sinayaw-sayaw. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. Napangiti na lang si Yvonne. Sa sobrang lambing ng asawa niya, parang lalanggamin na sila roon. Kaya naman, naisipan niyang maglambing din dito. Balak niyang bumisita mamaya sa site kung saan ito nag-uopisina. Mamimigay siya ng mga cupcakes sa mga katrabaho nito at magdadala na rin siya ng lunch para dito. Hindi niya sasabihin para masorpresa naman si Cholo. Kaya naman, nang malapit nang sumapit ang pananghalian, naghanda na si Yvonne. Nang matapos, nilagay niya sa kanyang sasakyan at umusad na sa site. Nang makita siya ng mga katrabaho ni Cholo, agad siyang tinulungan sa kanyang mga bitbit. Bigay ko yan sa inyo. Kayo na lang bahalang magpamigay. Marami yan. Kaya may bibigyan din pati mga construction worker. Nakangiting sabi ni Yvonne. Tumawa naman ang katrabaho ni Cholo. Ang bait talaga ng asawa ni Engineer Bautista. Masarap ang mag-bake. Nasa opisina si Engineer Bautista, ma'am. Punta ka na lang puron. Tinuro nito kung nasaan ang opisina ni Cholo. Hindi na siya nagpasama dahil baka maabala pa ang trabaho nito. Palapit na si Yvonne sa opisina nang unti-unting nawala ang ngiti niya. Sakto kasing naabutan niyang may kinakaladkad na babae palabas si Cholo at mukhang hindi pa siya nakikita ng mga ito.
Tigilan mo na ako. Talagang sumunod ka pa sa akin dito? Gigil na tanong ni Cholo. Isang beses lang nangyari yon at hindi na mangyayari ulit. Mapaklang tumawa ang babae. Paano hindi ako susunod dito kung nabuntis mo ako, engineer? Kailangan mo akong panagutan. Hindi mo ako pwedeng takbuhan. Wala akong pakialam kahit may asawa ka pa. Nabitiwan ni Yvonne ang mga dala niyang pagkain. Naging dahilan yon para mapalingon sa kanya ang dalawa. Gulat na gulat si Cholo at bakasang takot sa mukha nito. Yvonne, mabilis na lumapit sa kanya si Cholo at sinubukan siyang hawakan. Yung narinig mo, huwag mo kong hawakan. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Namuo agad ang mga luha sa mga mata nito. Yvonne, please, magpapaliwanag ako. Sumingit naman ang babae at agad humarap sa kanya. So ikaw palang asawa. Yvonne, right? Ako si Chelsea. Ako ang babaeng iniwan niya sa Cebu. Manahimik ka. Hindi kita babae. Wala tayong relasyon. Bulalas ni Cholo. Tumawa naman ang nanunuyang si Chelsea. Talaga? Nabuntis mo nga ako. Umamin ka na kasi. Nahuli ka na. Malakas na sampal ang iginawad ni Yvonne kay Chelsea. Matalim ang tingin niya rito. Hindi naman makapaniwala si Chelsea at may pagsumbong pa kay Cholo. Baliw ka ba? Buntis ako. Kapag may nangyaring masama sa baby ko, ikaw ang mananagot. Sigaw ni Chelsea at napatingin na sa kanila ang ibang trabahador. Umusbog ang matinding galit sa kanya. May natitira pang kahihiyan si Yvonne sa kanyang sarili. Kaya bago niya pa ibaba ang sarili para sa isang eskandalo, tumakbo na siya paalis doon. Hinabol naman siya ni Cholo. Yvonne, please. Nasa sasakyan na siya nang maabutan ng kanyang asawa. Malakas niya itong sinampal. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong matawag-tawag sa pangalan ko. Nakakadiri ka. Mabilis na tumulo ang mga luha ni Cholo. Yvonne, huwag mong sabihin yan. Hindi niya na ito pinansin at sumakay na lang sa sasakyan. Mabilis niyang pinaharurot yon para lang makaalis doon. Mabuti na lang na safe siyang nakauwi kahit malabo ang kanyang mga mata dahil sa mga luha. Nang makarating sa bahay, sa loob ng kwarto nila, doon niya binuhos lahat ng kanyang emosyon. Nang makita niyang wedding photo nila, marahas niya yung kinuha at ibinato sa sahig. Ginol ni Yvonne ang kanyang buhok at mas lalong napahagulgol. Sa tagal nilang nagsasama ni Cholo, hindi siya makapaniwalang maloloko siya ng ganoon. Maya-maya'y pumasok si Cholo. Yvonne, puno ng talim ang paningin niya rito. Anong ginagawa mo rito? Doon ka na sa kabit mo! Namumula ang mga mata ni Cholo at halatang kaiiyak lang din. Hayaan mo ko magpaliwanag. Please. Pinunasan ni Yvonne ang isang luha tapos ay mapait na napangiti. So, ano ngayon, Cholo? Gusto mong magpaliwanag? Isang hakbang ang ginawa ni Cholo. Mababa at nanginginig ang boses. Yvonne, please. Pakinggan mo lang ako. Hayaan mo kong magpaliwanag. Magpaliwanag? Tumawa siya habang patuloy ang mga luha. Gusto mong ipaliwanag kung paano ka nakipagtalik sa ibang babae? Sa Chelsea na yon? Kung paano mo siya nabuntis? Sasabihin mo rin ba kung paanong pangalan niyang inuungol mo habang nasa ibabaw mo siya? Kung gaano kasarap ang pagtataksil sa akin? Ha? Ganun bang paliwanag na ibibigay mo sa akin, Cholo? Wag mong sabihin yan. Sigaw ni Cholo. Halos yugyugin na siya para lang tigilan ang mga salitang yon. Hindi ganun, Yvonne. Maniwala ka. Isang beses lang yun. Lasing ako at hindi ko alam. Kasama ko ang mga kaibigan ko at nag-inuman kami. Hindi ko alam na iiwan nila ako sa babae na yon. Yung babae? Mariing sabi ni Yvonne at ang boses ay punong-puno ng galit. Babae? Chelsea ang pangalan, di ba? Naalala mo naman palang pangalan niya. Sapat na para sipingan mo siya, di ba? Napayuko si Cholo. Miss na kita noon. Sobrang lungkot ko at nawawala na ako sa sarili. Hindi ko naman ginusto. Hindi dapat nangyari yun. Wala talaga. Maniwala ka, isang beses lang. Hindi ko na siya muling nakita pagkatapos nun. Nang magising ako ng umaga, galit na galit ako kaya umuwi na agad ako sa'yo. Pangako hindi na nasundan pa. Umiling si Yvonne at pilit nagpumiglas mula sa hawak nito. Tuwing aalis ka para sa business trip, napapaisip na ako ngayon. Ilan pa kayang Chelsea ang meron? Ilang gabi ka pang naglasing at nagkasala? Ilang kasinungalingan pa sa akin? Umiling si Cholo ng mariin. Hindi, Yvonne.
Hindi, isang beses lang talaga. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Maniwala ka. Wala akong relasyon sa kanya. Hindi ko rin siya gusto. Pero buntis na siya, Cholo. Mariing sagot ni Yvonne at bawat salitay parang kutsilyong tumutusok. Anong gagawin mo tungkol doon? Hindi yan pagkakamaling pwedeng takpan lang. Nakagawa ka ng mga kasalanan. May dinamay ka pang batang walang kamuwang-muwang. Hindi ko alam, Yvonne. Bulong ni Cholo at parang batang nakabasag ng mahalagang bagay sa harap niya. Hindi ko alam ang gagawin pero ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ikaw. Ikaw at si Sofia. Please, huwag mo kong iwan. Sana mapatawad mo pa ako. Patawarin ka? Ulit niya pa sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung gusto ko pa. Napaluhod si Cholo at humahagulgol sa harap niya. Please, Yvonne. Huwag mong sabihin yan. Patawarin mo ako. Gagawin ko kahit ano. Huwag mo lang akong iwan. Kailangan ko ng space, Cholo, para mag-isip. Dahil galit na galit pa rin ako. Hindi ko kaya manatili rito. Hindi habang kasama ka. Hindi sa ganitong kalagayan. Araw-araw lang kitang aawayin at maapektuhan si Sofia kapag nakita yon. Muling nabasag ang boses ni Yvonne. Isasama ko si Sofia. Doon muna kami kina Mama. Hindi. Wag. Please, wag kayong umalis. Pagmamakaawa ni Cholo at iniabot ang mga kamay niya. Huwag mo akong iwan. Huwag kayong umalis. Binawi ni Yvonne ang mga kamay niya. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Tila tuluyang nadurog si Cholo at humagulgol na ng malakas. Yvonne. Kapag tinitingnan kita, napapikit si Yvonne at napailing. Nakikita ko na lang yung pagtataksil mo ngayon. Nakikita ko siya. Nakikita ko ang ginawa mo at hindi ko alam kung paano mabubura yon. Kinuha ni Yvonne ang maleta habang nanginginig ang kamay. Nag-impake siya ng ilang mga damit. Pinipigilan siya nito pero hindi siya nagpapapigil. Babalikan kong iba naming gamit, sabi pa ni Yvonne. Umiling si Cholo at sinubukan siyang yakapin. Yvonne, please. Pero katahimikan lang ang ibinigay ni Yvonne sa kanyang asawa. Bumagsak si Cholo sa sahig pero wala na siyang pakialam. Lumabas na siya sa kanilang silid para ayusin naman ang mga gamit ni Sofia. Dahil sa nangyari, nagstay na nga muna sila ni Sofia sa bahay ng kanyang ina. Dahil naroon, kailangan niya rin ipaliwanag kung ano ang problema nila ni Cholo. Gusto mo na agad ng annulment? Hindi ba parang padalos-dalos ka anak? May Sofia na kayo, kasal na rin kayo, saad ng kanyang mama. Napailing naman siya. Pero alam mo pong ayoko ng manloloko, Mama. Isa pa nakabuntis po siya. Mahirap pong tanggapin para sa akin yon. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Pero pag-isipan mo pa rin ng mabuti. Mabigat na desisyon ng annulment. Sinusuyo ka ng asawa mo at mukhang nagsisisi naman talaga siya. Pero nasira na ang kanyang tiwala. Siguro, kaya niya pang patawarin si Cholo kung nalaman niyang isang beses lang iyon. Kaso, nabuntis nito si Chelsea at sobrang bigat na kasalanan yon na nahihirapan siyang patawarin. Sa mga lumipas na araw, nanatili sila ni Sofia sa bahay ng kanyang mama. Pinabana rin niya sa village si Cholo, kaya hindi ito madaling makakalapit sa kanila. Ayaw niya rin na lumapit ito kay Sofia, lalo na't naguguluhan ng anak nila sa mga nangyayari. Bakit hindi pa po tayo umuwi sa house natin? Miss ko na po si Daddy. Saad ni Sofia isang gabi habang kumakain sila. Umiwas si Yvonne ng tingin. Dito muna tayo sa lola mo, anak, kasi need niya ng kasama. Si Daddy mo, alam mo naman na may business trip yun palagi. Hindi na muling nagtanong si Sofia at napanguso na lamang. Tumingin siyang muli sa kanyang anak. Pinag-iisipan niyang mabuti ang bawat desisyon niya. Gusto niyang mabuo silang muli, pero sa tuwing naaalala niyang pagtataksil ng asawa niya, nahihirapan talaga siyang magpatawad. Hanggang isang araw, pumunta si Yvonne sa kanilang shop kasama si Sofia. Sobrang aga at wala pang customer, nandun na agad si Cholo. May tipid ng ngiti ito nang makita silang mag-ina, pero nang makitang seryoso siya, sumeryoso na rin ang mukha nito. Sa ilang buwan niyang hindi nakita si Cholo, masasabi ni Yvonne na bumagsak ang katawan nito. Hindi na rin ito nag-aahit ng balbas, mukhang napabayaan ang sarili. Binalita sa kanya ni Manang Carmen na nag-resign na ito sa trabaho. May balak itong magpatayo ng negosyo pero mukhang mapapaaga. Subalit wala nang pakialam doon si Yvonne.
Daddy! Tumakbo agad si Sofia sa daddy nito. Mahigpit namang yumakap si Cholo sa anak nila. Namiss kita ng sobra. Hinayaan na lang ni Yvonne. Hindi niya puputulin ang kasiyahan ng anak niya nang makita si Cholo. Pumasok siya sa counter at naghanda na para sa pagsisimula ng araw. Siguro, dapat pag-usapan na nila ni Cholo kung ano ang magiging setup nila. Nandoon lang si Cholo sa buong maghapon, kasama nitong anak nila. Kapag maraming customer, tumutulong naman sa mga waitress. Kapag napapatingin si Yvonne, nahuhuli niyang nakatingin sa kanya. Mabilis naman siyang umiiwas ng tingin at bumabalik sa pagtatrabaho. Nang malapit ng closing, hinayaan niya ng mga tauhan. Tulog na rin sa couch si Sofia, kaya naman lumapit na siya kay Cholo. Habang papalapit, kitang-kita niyang kaba sa kanyang asawa. Cholo, sabi ni Yvonne, pwede ba tayong mag-usap? Napatawid si Cholo, gulat na gulat. Oo naman. Pwede mo kong kausapin kahit kailan mo gusto. Kinamot nito ang batok at halatang kabado. Una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat. Salamat sa pagpayag mong tumulong ako dito sa shop mo. Sa pagpayag mong makasama ko si Sofia. Malaking bagay yun para sa akin. Hindi gumanti ng pasasalamat si Yvonne. Humalukip-kip siyang nakaupo. Nanatili lang na malamig ang kanyang tingin. Huwag mong isipin na ginawa ko yun para sa'yo. Matalim niyang sagot. Ginawa ko yun para kay Sofia. Ayokong makita ka rito, Cholo, sa totoo lang. Ayokong makita ka kahit kailan. Napakurap si Cholo, halatang nasaktan. Tumango ito ng dahan-dahan, tila pilit nilulunok ang bigat sa dibdib. Naiintindihan ko. Mahina nitong tugon. Gusto ko lang sanang sabihin, umalis na si Chelsea. Bumalik na siya sa Cebu. Nag-uusap kami, sinabi kong pananagutan ko ang bata. Magpapadala ako ng sustento. Sisiguraduhin kong maayos ang anak ko. Pero malinaw kong sinabi sa kanya na hindi na siya pwedeng manggulo sa buhay natin. Kapag nanggulo, pwede ko siyang idemanda. Hindi ko hahayaang makasakit pa siya. Sa'yo, saka sa anak natin. Nanlilisik ang mga mata ni Yvonne. Buhay natin? Wala nang tayo, Cholo. At para malinaw, wala akong pakialam sa mga plano mo sa babaeng yon o sa anak mo sa kanya. Bubukas pa lang ang bibig ni Cholo, pero inunahan na ni Yvonne. Gusto kitang kausapin kasi gusto ko na ng annulment. Umawang ang bibig ni Cholo. Ano? Gusto ko nang tapusin tong kasal na to. Pariin niyang sabi. Hindi. Agad na sagot ni Cholo at mabilis na umiling. Please, Yvonne. Huwag mo naman sabihin yan. Tinignan ni Yvonne ang asawa niya na para bang hindi niya ito kilala. Bakit hindi? Sinira mo to, Cholo. Sinira mo ang marriage nating dalawa. Alam ko. Mabilis nitong sagot. Alam kong nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Pero hindi ko kayang pumayag. Hindi ko kaya. Mahal pa rin kita, Yvonne. Mahal ko pa rin ang pamilya natin. Huminga ng malalim si Yvonne at pilit pinipigilan ng emosyon. Wala na akong pakialam, Cholo. Hindi na kita mahal. Ayoko na sa'yo. Ayoko nang mabuhay araw-araw na paulit-ulit kong naaalala kung paano mo ako pinagtaksilan. Hindi totoo yan. Hindi basta mawawalang pagmamahal mo. Alam ko, kasi ramdam ko na mahal mo pa rin ako. Iaalay ko ang natitirang buhay ko para makabawi sa'yo. Sagot ni Cholo habang nanginginig ang tinig. Ihingi ako ng tawad araw-araw. Maghihintay ako kahit galit ka, kahit hindi mo na ako kausapin. Hahabulin pa rin kita hanggang mapagod kang magalit. Umiling si Yvonne habang nangingilid ang luha sa mga mata. Naririnig mo bang sarili mo? Akala mo sapat ng pagmamahal para burahin ang ginawa mo? Winarak mo ang lahat ng pinagsamahan natin. At akala mo, sapat na ang sorry para maibalik yon? Hindi ko inaasahan na patawarin mo ko ngayon. Desperadong sabi ni Cholo. Pero please, wag mong tapusin to. Ikaw pa rin ang asawa ko. Ikaw lang at wala nang iba. Matagal na tinitigan ni Yvonne ang asawa niya. Hindi mo na yan karapatan ngayon. Tumayo na siya tinalikuran na ito. Ngunit sa oras na nakapasok sa kitchen si Yvonne, napasandal na lang siya sa pader. At doon, tuluyan na siyang humagulgol. Ang mga luha na pinipigil niya kanina ay biglang bumuhos. Tinakpan niya ang bibig ng kamao para hindi siya marinig. Dahil kahit sa sandaling iyon, kahit sa lahat ng sakit, pagkakanulo at pagkasira ng tiwala, may bigat pa rin ang mga salitang binitiwan ni Cholo.
Hindi dahil gusto pa niyang bumalik dito, kundi dahil matapang pa rin itong humarap matapos niyang tanggihan. Nang gabing yon, gusto pa silang ihatid ni Cholo pero tumanggi na siya. May dala naman siyang sasakyan, kaya hindi na kailangan pang ihatid. Nang makauwi, nag-asikasa na si Yvonne para sa pagtulog. Tumabi na siya sa kanyang anak. Gayunpaman, kahit nakahiga na, hindi pa rin siya makatulog. Hindi siya mapakali at palagi niyang iniisip si Cholo. Maya-maya biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya agad yon at agad na sinagot ang tawag. Number yun ni Cholo pero sinagot niya pa rin. Hello? Ito po bang asawa ni Cholo Bautista? Tanong ng isang babae. Kumunot ang noo ni Yvonne. Yes, this is Yvonne Bautista. Sino po sila? Nurse po ako from St. Luke Hospital. Nandito po kasi ang asawa niyo nasa emergency room. Sinugod po siya rito kaninang 10:23 p.m. Na-aksidente po siya. Saad sa kanya ng nurse. Para siyang binuhusan ng tubig na malamig sa kanyang mga narinig. Mabilis siyang kumilos para puntahan ng kanyang asawa. Malapit lang yun sa kanila, kaya mabilis siyang nakapunta. Nang makarating doon, namuo agad ang mga luha ni Yvonne. May bahid ng dugo ang damit ni Cholo. Kasalukuyan na itong ginagamot, walang malay at may inaasikaso sa mga binti nito. Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa asawa ko? Naluluhan niyang tanong. Maya-maya may lumapit sa kanyang doktor. Kilala niya ang doktor na yon dahil kaibigan nilang mag-asawa. Kaya kahit bangag siya sa nangyari kay Cholo, kahit paano ay may tumulong sa kanya na mag-asikaso. Nanatili lang siya sa ospital. Nang magising si Cholo, pinipigilan niyang maiyak. Alam niyang may gulo silang dalawa, pero palilipasin niya muna iyon. Hindi niya muna ito aawayin. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong niya kay Cholo. Umiwas naman ito ng tingin. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na't naabala kita. Hindi ka na dapat nagpunta pa. Maghihiwalay na rin naman tayo, di ba? Napabuntong hininga si Yvonne. Hindi pa napaprocess ang annulment nating dalawa. Kaya technically and legally, mag-asawa pa rin tayo. Kapag may mga emergency na ganito, ako pa rin ang tatawagan nila. Anyway, ilang araw na ako nandito. Uuwi na muna ako para kumuha ng ilang gamit ko at gamit mo. Titingnan ko rin si Sofia. Maiwan na muna kita. Hindi na nagsalita si Cholo at umiwas lang ng tingin. Seryoso ang mukha nito na may mga gasgas at sugat. Animoy makikipag-away habang nakanguso. Nang makaalis siya, huminga na lang siya ng malalim. Hindi alam ni Yvonne kung papaano kikilos sa harap ni Cholo. Ramdam niyang may tampo na sa kanyang asawa niya. Pero anong gagawin niya kung palagi niyang naaalala ang mga kataksilan nito? Anong sabi mo, Dok? May posibilidad na hindi na makalakad si Cholo? Hindi makapaniwalang tanong ni Yvonne. Bumuntong hiningang doktor ng asawa niya na kaibigan na rin nila. Oo, Yvonne. Matindi ang naging pinsala sa kanya ng aksidente. Maaring isailalim siya sa therapy pero walang assurance na gagaling at makakalakad pa siya. I'm sorry. Nang lumabas siya sa klinik, bumuhos ang mga luha ni Yvonne. Nasasaktan siya para kay Cholo. Galit siya sa kanyang asawa dahil sa ginawa nitong panloloko. Pero hindi niya gustong hindi na itong makalakad pa ulit. Kaya nang makarecover si Cholo at makauwi sa bahay, napagdesisyonan ni Yvonne na umuwi na muna sila ni Sofia sa bahay nila. Naaawa siya sa kalagayan ni Cholo at pakiramdam niya nawawala na ito ng pag-asa sa buhay. Kaya naman, kahit hindi pa tuluyang naghihilom ang mga sugat sa puso niya, kahit hindi niya pa napapatawad si Cholo, bumalik pa rin silang mag-ina roon. Bumalik kayo, mahinang sabi ni Cholo at namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Nandito ka na ulit. Inilapag ni Yvonne ang mga nilutong pagkain. Wala kang kasama. Ganyan ang kondisyon mo. Kaya dito na muna kami. Tutulong kami sa pag-aalaga sa'yo. Sa baba ka ngayon natutulog, di ba? Napangiti agad si Cholo. Oo, kasi hindi ako makaakyat. Pero kung namimiss mo ang kwarto natin, pwedeng doon ako magpapabuhat na lang para tabi tayong dalawa. Agad na nag-init ang kanyang mga pisngi at umiwas ng tingin. Hindi ako tatabi sa'yo. Sa kwarto ako ni Sofia. Bahagyang napawi ang ngiti ni Cholo pero pinilit nitong muling umiti. Ikaw ang nagluto ng mga pagkain. Salamat, namiss ko ng mga luto mo. Namiss din kita dito sa bahay. Marahan na lang siyang tumango at nagsimula ng kumain.
Nasa school pa si Sofia, kaya silang dalawa lang ang kumakain. Mabagal lang siyang kumain pero si Cholo, napansin niyang sobrang gana at nakailang sandok pa ng kanin at ulam. Ang gana mo na ngayong kumain, Cholo, sabi ni Manang Carmen pagkatapos magsali ng juice. Napangiti naman si Cholo sabay sulyap sa kanya. Namiss ko lang po ang luto ng asawa ko, Manang. Tinakpan na lang ni Yvonne sa pag-irap ang kanyang nararamdaman. Alam niyang ginagawa ni Cholo at hindi siya magpapadala. Sa mga lumipas na buwan, sinamahan niya lang si Cholo. Pumupunta si Yvonne sa shop para tumao pero mas madalas siyang manatili sa bahay. Sinasamahan niya sa therapy ang kanyang asawa. Kahit naman kasi sinabi ng doktor na wala ng pag-asa na makalakad pa, umaasa pa rin si Yvonne na bumalik sa normal si Cholo. Nakikita niya rin naman kasi na porsigido itong gumaling. "Go, Daddy!" Cheer pa ni Sofia rito habang tinutulungan ng therapist nito. Napangiti naman agad si Cholo kahit kita sa mukhang nahihirapan. Nang mapatingin sa kanya si Cholo, umiwas na lang siya ng tingin. Ayaw niyang niningitian siya ng kanyang asawa. May mga araw pa na naiinis si Yvonne, lalo na kapag nakikita niya ang mukha nito na may balbas at bigote na. Gusto niyang punahin pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Ayaw niyang isipin ni Cholo na okay na silang dalawa, kaso hindi niya talaga mapigilan. "Mag-shave ka nga? Naiinis ako sa mukha mo," naiiritang sabi ni Yvonne. Nagkibit balikat lang ang magaling niyang asawa. "Tinatamad ako. Wala rin namang malalambing. Mayayakap saka mahalikan." Tumaas ang isang kilay ni Yvonne. "Eh di halikan mo ang Chelsea na yon." Napabuntong hininga si Cholo. "Hindi na ako hahalik ng hindi ko asawa. Hindi ko na nga ako eh. Saka yung asawa ko lang naman ang sensitive kapag mabuhok ako. Namumula kasi yon kapag hindi ako nagsishave." Napairap na lang si Yvonne. Hindi naman napigilang tumawa ni Cholo. Kuhang-kuha talaga ang kiliti niya kung saan. Pero magtataka pa ba siya? Ilang taon na silang mag-asawa, kaya kilalang kilala na nila ang isa't isa. Ayaw niyang pansinin si Cholo pero hindi niya talaga mapigilan. Kaya isang araw, siya na ang nag-shave ng balbas at bigote nito. Tuwang-tuwa naman ang mukong niyang asawa. "Bakit mo ako sinashave? Hindi mo matiis? Namimiss mo na ang gwapo kong mukha, love?" Tanong ni Cholo sa kanya. Sinama niya ito ng tingin. "Manahimik ka dyan, susugatan talaga kita." Mas lalo lang napangiti si Cholo. "Siguro, kaya mo ako inaahitan kasi miss mo na akong ikis. Kaso balbasarado ako kaya hindi mo magawa. Hintayin ko ang kiss mo pagkatapos nito." Pabiro niya itong sinapak. "Hindi ka nakakatawa. Inahitan kita kasi mukha ka ng ermitanyo. Umayos-ayos ka? Hindi kita halikan." Tumawa naman si Cholo at hinila siya ulit palapit. "Sige na nga, ahit na lang. Ayusin mo, love." Napairap na lang si Yvonne kahit malapit ang bumigay sa pagtawag nito ng love sa kanya. Kaunting-kaunti na lang talaga, mapapatawad niya na si Cholo. Isa pang hirit nito, talaga magpapadala na siya sa mga panunuyo nito. Pero mababasag ang lahat ng yon dahil sa ginawa nitong kasinungalingan. Nasa park sila ng araw na yon para naman makapasyal kahit papaano ang mag-ama. Palagi na rin kasing nasa bahay si Cholo, kaya nilabas niya na para makalanghap ng sariwang hangin. "Sofia!" Tawag ni Yvonne sa kanyang anak pero hindi niya ito makita. "Manang, nasaan po si Sofia?" Lumingon naman si Manang Carmen sa paligid. "Abay, hindi ko alam. Nandito lang yung kanina kasama ang daddy niya. Baka lumayo." Napabuntong hininga si Yvonne at hinanap ang kanyang mag-ama. Malapit na siya sa main road pero ganoon na lang ang gulat niya nang may hinahabol na bola si Sofia. "Anak!" Malakas niyang sigaw nang makitang palapit ang mabilis na sasakyan sa bata. Bago pa siya makatakbo, nakita niyang tumayo sa wheelchair si Cholo nang walang kahirap-hirap. Nakahinga siya ng maluwag dahil ligtas ng anak niya. Pero hindi niya maitago ang gulat habang nakatingin kay Cholo na nakatayo na. "Daddy, nakakalakad ka na po!" Masayang sabi ni Sofia. Hindi naman makatingin sa kanya ng diretso si Cholo. "Love!" Napailing si Yvonne at ibinigay na muna kay Manang Carmen si Sofia. "Bakit ganyan? Kanina parang hirap na hirap kang maglakad at tumayo. Pero ngayon, nakatakbo ka? Ano to? Nagsinungaling ka?" Bakas ang guilt sa mga mata nito. "Yvonne, nagawa ko lang kasi desperado na ako. Ayoko makipaghiwalay ka sa akin ng tuluyan.
Kaya kahit awa na lang, basta manatili ka, ginawa ko pa rin. Napailing siyang muli. Sobrang disappointed siya sa kanyang asawa. Tinalikuran niya ito at umuwi na lang muna sila. Umuwi sila sa bahay at nag-isip na muna siya ng mabuti. Naiinis siya na nagsinungaling na naman sa kanya si Cholo. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan ang kanyang damdamin. Yvonne, Garal-galang boses na tawag ni Cholo sa kanya mula sa labas ng silid. I'm sorry. Alam kong mali ang ginawa ko, pero hindi ko na talaga alam kung paano ka pababalik sa akin. Marahang tumayo si Yvonne at pinakinggan ang mga sinasabi ng kanyang asawa. Sising-sisi ako sa mga ginawa ko sa'yo. Kung pwede lang ibalik ang lahat. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita, na nakabuntis ako ng iba. Pero Yvonne, narinig niya ang mga hagulgol ng kanyang asawa. Mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin. Hindi ko kayang wala kayo sa buhay ko. Hindi ko kakayanin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi ko nasasayangin. Araw-araw kong pagbabayaran at babawi sa kasalanan ko. Please, parang awa mo na. Nagmamakaawa na ako sa'yo, Yvonne. Nagawa ko lang naman magsinungaling kasi desperado na ako sa atensyon mo. Na bumalik ka. Na mahalin mo ako ulit. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Mahal na mahal niya rin naman si Cholo, pero natatakot siyang ibigay muli ang tiwala. Pero mas lalo siyang natatakot sa katotohanan hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon. Kaya kahit maraming pagdududa, magtitiwala pa rin si Yvonne. Marahan niyang binuksan ang pinto. Talaga? Hindi mo na ulit gagawin yon? Umiling si Cholo at puno ng luha ang mga mata. Hindi na, Yvonne. Mahal na mahal kita. Natatakot na akong magkamali. Napanguso si Yvonne at muling tumulo ang mga luha. Halika nga rito. Yakapin mong asawa mo. Hindi napigilang humikbi ni Cholo. Pumasok agad ito sa silid at niyakap siya ng mahigpit. Sa pagkakataong yon, tuluyang gumaan ang dibdib ni Yvonne. Kahit nasaktan siya ng sobra, susubukan niya pa rin magpatawad. Papatawarin niya pa rin ang asawa niyang mahal na mahal niya. Simula ng araw na yon, naging maayos na muli ang kanilang pagsasama. Katulad ng sinabi sa kanya ni Cholo, araw-araw itong bumabawi sa kanya. Sinubukan na rin ni Yvonne na maging open sa anak ni Cholo kay Chelsea. Kaya habang lumalaki ang bata, hinahayaan niyang magbabakasyon sa kanila. Gusto niya naman kahit papaano'y mapalapit sina Cholo at ng isa pa nitong anak. Ayaw niya ring magkaroon ng hidwaan kina Sofia at Arthur, lalo na't gusto niyang kilalanin ng mga ito na magkapatid ang isa't isa. Hindi na rin naman nanggugulo si Chelsea. May asawa na ito at civil lang talaga para kay Arthur. Manliligaw ka sa anak ko? Bakit? Sino ka ba? Sa tingin mo, deserve mo ang anak namin? Istriktong tanong ni Cholo sa manliligaw na dinala ni Sofia. Nalaki ang mga mata ni Sofia. Daddy, huwag mo naman pong takutin. Tawang-tawa naman si Yvonne at hinila ang kanyang asawa. Ang higpit mo. Hindi naman mahigpit sa'yo si mama ng ganyan. Hayaan mong magkaroon ng solo time ang dalawa. Tayo na, umakit na tayo. Tama ng pag-interrogate mo dyan. Walang nagawa si Cholo kundi ang sumunod sa kanya. Alam niyang pagdalambing lang niya ang kahinaan nito. Hindi na makatiis si Cholo kapag siya na ang nagsalita. Thank you. Usal ni Cholo sa bayakap sa kanya. Napangiti naman si Yvonne. Para saan naman? Sumubsob sa kanyang leeg si Cholo. Para sa pagbibigay ng chance. Para sa pagtanggap ng anak ko sa iba. Para sa pagpapatawad sa akin at para sa pagmamahal mo. Salamat, love. Hinaplos ni Yvonne ang buhok nito. Deserve mo naman ng second chance. Ramdam kong sincere ka at hindi ko pinagsisisihan na ibinigay ko sa iyo yon. Talagang bumawi ka at hanggang ngayon bumabawi ka pa rin. Mas lalo siyang niyakap ni Cholo. Nang nagdesisyon siya na maging asawa ito, hindi niya naman talaga inasahang perpekto ang lahat. Kaya kahit nagalit siya sa pagkakamali ni Cholo, pinili niya pa rin magpatawad. Iniisip niya na lang na pagsubok ng Diyos sa marriage nila ang mga nangyari. Pinili niya pa rin ang pagmamahalan nila sa isa't isa dahil iyon ang alam ni Yvonne na magpapasaya sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpupursige, pagpapatawad at pagpili mula sa isa't isa kahit na sa pinakamahirap na araw. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.
Maraming salamat po.